natin. Ito ang isa sa mga mainit ngayon na usapin sa social media. Dahil po sa post ni Yusek Claire Castro, marami ang nabuking mga kababayan na mga guro ang mahina sa reading comprehension. Naku ha, kung pangkaraniwang mga tao, okay lang na maintindihan natin hindi nakapag-aral, kulang sa edukasyon, pero ang mga guro, mga kababayan, dapat sila po ang nangunguna at sila dapat ang nakakaunawa. Kasi binabash itong si Yusek Claire Castro ngayon, mga kababayan, ni Harry Roque, nitong si Daryl Yap, na di umano mga kababayan ay ang kanila daw mga magulang, kamag-anak ay mga guro. Eh ba't sila nagmumura? 'Di ba? Eh bakit nila minumura? Ibig sabihin, napalaki sila ng hindi tama. 'Di ba? Oh, meron dito isang guro, mga kababayan, na isa ring nag-viral dahil sa kanyang post. Sabi niya po rito, ang pangalan niya po ay si Teacher Eden in Action. Di ba perfect kaming mga guro? Bawal nga kami magkamali, tapos sasabihan mong minsan kami ang nagtuturo sa mga estudyante para maging walang modo, okay ka lang, auntie? Ang tinuturo niya po dito si Auntie Claire, mga kababayan. Guru yan guru yan. Pero, di ba ang liwaliwanag ng pahayag ni Yusek Claire Castro, natin nakita mismo ang ibang mga guro ang ibang mga ay guro, lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. minsan na po natin nakita ang ibang mga guro. Ibig sabihin, hindi niya po nilalahat. 'Di ba? Hindi niya po nilalahat ang ibang mga guro. Mismo ang nagtuturo, mga kababayan, doon sa mga kabataan na maging marahas. Naturuan ng mali. Hindi niya po nilalahat. Pero bakit marami po ang nagre-react, mga kababayan? Ano yung sinasabi ko? Ang tinutukoy ni Attorney Claire, ni Yusek, isa dito, etong guru na to, na ginamit pa nga, di ba naging viral? Ginamit ang kanyang mga estudyante para i-describe ang Pangulo natin, mga kababayan, at isinulat doon yung salitang bangag na tinolerate po ng teacher na to. Eh di ba pagtuturo yan ng marahas? Pagtuturo yan ng hindi tama? Bakit yung mga teacher? Ba't naglabasan ng mga tanga? Mga teacher dapat iniintindi, inuunawa nyo maigi ang sinasabi. Kesyo kakasuhan pa raw si Yusek Claire, mga kababayan. Meron ba siyang pinangalanan? 'Di ba? Nilalahat niya ba kayo? Ba't kayo nasasaktan? She hit the nerve? Meron bang tinamaan ng mga ugat-ugat? Napunto ba kayo? Bakit kayo nagagalit kay Yusek? Maliwanag ang kanyang statement ang ibang mga teacher. 'Di ba? Minsan na natin nakita, minsan na nating nasilayan ang ibang mga teacher, sila mismo ang nagtuturo ng hindi maganda sa mga estudyante. Inutil din yung teacher na yan. Piste, sabi ni Ma'am Darling Angela. Diba? Minsan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Diba?
O ito pa, isang teacher. Pero ito, mabuti pa to mga kababayan, nag-react pero maayos ang kanyang sinabi. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. At dahil nga po si Auntie Claire ang nagsalita at ka-look-alike tayo ni Auntie Claire, so nagsuot tayo ng ganito with matching Auntie Claire wig. Actually, nung narinig ko yan, medyo na-imbarda ako. Bakit? Kasi syempre, bilang isang guro, hindi ko naaalala na tinuruan ko yung mga estudyante na sagutin mo yung teacher mo na ganyan o dapat ganito yung gawin mo. Hindi ko naman sila tinuruan ng masasamang gawain, Maaaring hindi ko rin sila tinuruan ng mabuti dahil mat nga yung tinuturo ko na wala na akong time para sa valuing. Puro mat ang tinuturo ko. Pero hindi ko rin naman sila tinuruan na maging bastos o maging masamang estudyante o mambastos ng mga matatanda. Endeavor din akong nagturo ng karahasan sa kanila. So sa part ko, medyo nasaktan ako. Siyempre, hindi naman ginagawa yan. Pero in fairness naman, ang sabi niya, yung iba lang naman daw. Oo. Hindi naman niya sinabing lahat. Correct. Maraming mga teacher na matutuwid, pero aminin nyo, meron talaga dyan na iba yung ugali, Meron talaga dyan na sila mismo yung nag-i-influensya sa kanilang mga estudyante para maging bastos. At isa ako, sa, naka-encounter niyan. Actually, noon, story time. Okay, story time. Meron ako isang teacher na naka-conflict noon. Hindi ko nasasabihin kung gano'n na to katagal. Basta may naka-conflict ako. Ngayon, ang nangyari, itong teacher na to, marami siyang tropang bagetsi. Okay. So, ngayon, ang nangyari dito, yung mga tropa niyang bagetsi, galit lahat din sa akin. So, nabasa ko pa nga yung conversation nila sa social media, and magigil-gigil sa akin ng mga bagetsi. So, ako naman, hindi naman ako nagagalit sa mga estudyante kasi naisip ko naman, hindi sila magagalit sa akin kung walang impluwensya ni teacher. Diba? Kasi yung conflict is between me tsaka sa teacher nila. Bakit merong hakot na estudyante? Hakot tropa, parang gano'n ang dating, diba? Ito ang nagsasalita na to, isang patunay, isang buhay na patunay, mga kababayan, na siya rin po ay nakaranas ng teacher, inimpluwensyahan yung estudyante para magalit sa kanya. Ngayon, itong si Harry Roque, ang tatay, nanay, maging itong si Daryl Yap, mga kababayan, ay nagsalita din na kung saan minumura nila itong si Yusek Claire, na as in PI, 'di ba? Hindi nila naiintindihan. Di ibig sabihin, hindi rin sila napalaki ng maayos ng kanilang magulang. Naturingan, mga kababayan, na si Harry Roque, di ba? Bilang isang professor of law, mga kababayan, guro din yan si Harry Roque. Ang kanyang magulang, guro din daw. Si Daryl Yap, nanay tatay niya, guro, mga kababayan, pero nagmumura. Sa makatuwid, hindi sila naturuan ng maayos. Di ba? Sila ang buhay na patotoo. Pero bakit kasi kayo tinatamaan? 'Di ba? Hindi nyo ba nauunawaan o sadyang mga kababayan, Attorney Claire hit the nerve? Walang perpektong tao kahit na pangulo, doktor, teacher, engineer, architect, lalo na mga politiko at abogado. Totoo. Walang perpekto, mga kababayan. Pero kapag ikaw ay nasaktan, 'di ba? Ibang klase talaga yan. Kasi dito, yung salita ni Attorney Claire maliwanag. Nauunawaan natin. Pero ang pinagtataka ko, kaya Yusek Claire, nagagalit kayo, pero dito sa mga pahayag ni VP Sara Duterte, deadma kayo. Iba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Dito, bakit wala kayong reaksyon? Oh. 'Di ba? Kay VP Sara Duterte, deadma kayo. Wala kayong sinasabi. Samantalang mga kababayan, ito nga hindi mo talaga maintindihan eh. Hindi clear ang kanyang sinasabi. Pero tayo, inintindi natin to. Ang gustong sabihin ni VP Sara Duterte dito, mga kababayan, wag na tayong magpatayo ng mga classroom. Hindi naman kailangan eh.
Ang importante daw, mga kababayan, no? Yung teacher. Yung teacher kailangan marunong daw magturo. Kasi yung teacher daw hindi naman marunong magturo eh. Yung mga marunong naman magturo, mga kababayan, wala naman daw kwenta yung tinuturong curriculum. Oh, kayo mga teacher kayo. Kayo mga marurunong na teacher. Oh, ba't di kayo nagre-react dito sa sinabi ni VP Sara Duterte? Takot kayo mag-react? Ha? Ano yan? Very selective? Si Attorney Claire lang ang kaya ninyo? DDS nga ni ang teacher na nag-react kayo si Claire. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Actually, mga kababayan, hindi lang yan sa pagtuturo eh. Ito hindi lang in general na matuto sa lesson ha. Matuto dun sa mga gawain sa eskwelahan. Isang mahalaga po para sa ating mga estudyante, kaya tayo pumapasok sa eskwelahan, matuto rin ng mabuting asal na nawala po nung panahon ni Digong Duterte. Halos lahat nga na makikita natin na kawalang hiyaan or krimen na nangyayari sa eskwelahan. Kung makikita natin, ang idol nila ay yung mga Duterte. Diba? Isang teacher, tama ka Sir Leo, isang teacher ang mother ni Yusek. Kaya paano niyang aalipustahin yung mga guro? Diba? Kung nilahat niya yan, di sana sinabi niya, mga kababayan, siya rin ay bunga ng hindi mabuting guro. Nanay niya yun eh. Diba? Hindi naman niya sinabi na ang kanyang nanay ay hindi rin mabuting guro. Dahil kung hindi mabuting guro ang kanyang nanay, ang magiging bunga nun ay hindi rin magiging mabuting tao o anak. Diba? Nakita ba natin si Yusek Claire na nagmumura? Nakita ba natin si Yusek Claire, mga kababayan, na bastos? Hindi. Pero yung mga nangaalipusta, dahil may binanatan daw ni Atty. Claire ang mga guro, sila yung mga nagmumura. Di sila yung mga bastos. Naturingan na mga guro ang kanilang mga magulang. Naturingan mga guro, mga kababayan ang kanilang mga kamag-anak. Oh. Ang issue ng isang kaibigan na libro, bagaman hindi ito direktang textbook ng DepEd, ito ang pinakamalaking kontrobersya ukol sa aklat na pambata na sinulat mismo ni VP Sara Duterte. Diba, mga kababayan? Ayan o. Harry Roque, dahil anak at apo ako ng mga public school teachers, ikaw Auntie Claire, at ang iyong among bangag ang mga salot ng lipunan. Officer of the court. 'Di ba? Professor of law. Pero mga kababayan, etong si Harry Roque, isang pagpapakita po 'yan na hindi po naturuan ng maayos. Hindi GP. Maayos naman yan si Harry Roque dati, tama. Tama. Maayos naman si Harry Roque dati nung hindi pa DDS. 'Di ba? Pero nung naging DDS, nakatikim ng pira ng mga Duterte, ayun na, nagbago bigla. Diba? For mom life at kaya Gloria Smoot. Ito, ang isang patunay. Pero hindi ko sasakyan, mga kababayan, na hindi siya natuto sa kanyang magulang at sa kanyang lolo't lola. No? Nagbago lang talaga si Harry Roque nung naging DDS. At si Daryl Yap, mga kababayan, ayun, ano na yun, talagang sagad sa buto yun. Baklang walang pinagkabakla, ay. Baklang walang pinagkatandaan. Oh.
Ay, nako. Hindi, ang punto kasi dito, mga ka-GPnatics, ganito yan. Kung bakit ganun yung title natin, kasi may nagtatanong, bakit daw ang title natin, mga kababayan, ay lumabas yung mga teacher, may hina yung reading comprehension. Kasi, ano ang karapatan mo na tawagin ang sarili mo na perpekto, na ikaw ay isang guro? 'Di ba? Alam natin wala pong perfect. Walang perpektong tao, si Perpekto Yasay lang, 'di ba? At yung iba pang mga perpekto ang pangalan. Pero hindi ka ba nahihiya sa sarili mo bilang isang guro? Na simpleng construction, mga kababayan, simpleng reading comprehension ay hindi mo naunawaan. Yung sinasabi ni Attorney Claire, tas magre-react ka, hindi ba nakakahiya ka? Hindi ba mga ka-GP na parang sasabihin mo sa sarili mo, napakawala kong kwenta dahil nagre-react ako sa mga bagay na hindi ko naman dapat reactan, na hindi naman dapat ako kumibo dahil hindi naman ako yun. Unang-una, mga kababayan, kung ikaw ay hindi mo naman gawain na magturo ng mali sa mga estudyante mo, so therefore, hindi ka dapat masaktan. Hindi ka dapat mag-react. 'Di ba? Una, dahil hindi naman niya nilahat. Ang sinabi lang niya, yung iba. Ang katunayan nga niyan, yung teacher mismo na nagturo ng katarantaduhan sa kanyang estudyante. Pero mo, ituro mo, mga kababayan, hindi mo man lang pinigilan. Na sinulat bangag sa presidente. Describe the president, bangag ang isinulat. Pero hindi mo ikinorek yung estudyante. Na dapat sinabi mo, mali yan ha, kahit galit tayo sa presidente, kahit na marami tayo nababalitaan tungkol sa presidente, dapat hindi tayo ganyan. Magkaroon tayo ng respeto. Wala. Kaya nga ka-GP, si Roque at Yap hindi po naturuan ng mga magulang nila. Matunay kasi ngayon nga lang magiging human trafficking siya, nagtago yan. Ang isang katunayan, magulang nilang guro, magulang lang nila. Inggit lang sila, Boss GP, sa kasikatan ni Yusek Claire Castro. Kaya nga ngayon, mga kababayan, ipinananawagan nila na mag-resign na daw si Yusek Claire Castro. Yan ang ginagamit ng mga DDS. Bakit? Bakit niya gagawin yun? 'Di ba? Para kayanin nyo na at walang sasagot sa mga kalokohan ninyo? Dahil si Yusek Claire Castro lang naman ang nag-iisa, no? Sa lahat ng mga naging Yusek, o sabihin pa natin, secretary ng PCO, siya lang talaga yung umaatake sa inyo. Siya lang yung walang takot na bumatikos at magdibang sa inyo. Kasi yung mga nakaraan, bulok. Sabi ni Asian Princess, ang galing ni Secretary Defense Gibo Teodoro sumagot sa mga interview. Alam nyo, no doubt, magaling talaga si Gibo Teodoro. Kaya lang si Gibo, guys, ano siya? Kinampanya ko din dati yan eh. Ang kulang kasi kay Gibo, yung appeal sa tao. Appeal sa tao, yan ang kulang kay Gibo. Hindi ko nilalahat pero karamihan sa mga DD stupids ay mga walang GMRC at mga balahura. Totoo. Guro pa lang ina ni Yap, bakit nagmura siya sa post? Pinakita niya lang na wala siyang pinag-aralan. That is exactly correct. Lance Christian Baldanzo, tita. Ano kaya masasabi ng alma mater ni Alan Petra? Sobrang nakakahiya sa kanyang pinagagawa. Iba na naman yan. Effective si Attorney Claire. Correct, Rayan. Effective. Kaya kinaasaran. Kaya gusto na siyang maalis sa kanyang pwesto. 'Di ba? Yan naman ang pag-usapan natin.
Pabayaan na natin yan si ano. Mga nag-iiyakan, walang mga ano yan, mga walang puang na magturo. Alright. So, eto guys, mga pag-usapan natin ngayon. Napansin